So, Mocha loan update naman tayo this year, 2025. So, last year, nagkaroon ako ng update regarding may Mocha loan up. Nagkaroon nga po ako ng bagong application dyan kasi nga, di ba, lagi siyang sold out magpautang. And hindi ako natutuwa sa last update ko, no? Kasi sobrang taas talaga ng interest rates niya. And then, yung interval lang po ng payment terms niya is every 7 days. So, lumalabas po na in 1 month, almost 50% of the loan amount po, yung kinukuha nila interest rate, sobra talagang taas, guys. Kaya naman ngayon, mag-a-update ulit tayo regarding Mocha kasi nag-update na naman itong loan up na ito bago magtapos ang year 2024, no? December 24, nag-update siya. So, bawat update kasi niya, may mga nagbabago. Pero ito na nga, kumusta na nga ba yung legalities itong si Mocha? Kasi visited the SEC website, nakita ko mo din sa list of recorded online lending platforms po na si Mocha nga po ay under nga po ni Copperstone Lending, which is wala pa rin talaga siya sa official list of recorded online lending platforms. Diba nga, last April 2024 na-revoke po itong si Mocha loan up. And sabi po sa article, no, nakalagay dito, although the SEC stripped Mocha operator Copperstone Lending of its license to operate in April last year, the platform continues to operate pending an appeal. So, kaya po sila patuloy na nag-o-operate pa rin kasi may ina-appeala po talaga sila. So, while appealing, patuloy pa rin po talaga silang namamayagpag. Kaya marami sa atin nakakapag-commit dito kay Mocha. Patuloy pa rin talaga yung mga promotions niya, advertisements niya, and then ginapanood niyo yung dati kong video regarding Mocha na nagbago nga daw. Well, after that revocation kasi from the SEC, medyo pumangit talaga ang tunog kay Mocha. So, ang ginawa po ni Mocha, no, nagbago siya ng interest rate, nagbago siya ng format ng kanyang payment terms para kahit pa paano engaging pa din sa mga tao itong si Mocha, which is madami na naman talaga siyang nadali ngayon. And ito na nga, meron pa akong i-reveal sa inyo regarding their terms and conditions na medyo magugulat tayo dito. Kaya keep watching po up to the end of this video para ma-inform po kayo dito. But before that, sisilipin po muna natin si Mocha loan up account ko. And then, as you can see po, nag-increase siya kahit hindi siya ginagamit. So, 8,000 na po ang aking loan offer dito kay Mocha. So, kahit hindi pala siya ginagamit, kusa siyang nag-i-increase dahil. Bongga! By the way, bago po natin alamin ulit yung kanyang interest rate, and bago ko po na-achieve yung bagong loan offer ko po sa Mocha, of course, dumaan po ako sa application process, which is lahat nga naman daw approved dito once nag-apply tayo kay Mocha. Well, upon installing this loan app, no, so agad-agad naman po, no, bubungad po dyan yung kanyang maximum loan offer daw na up to 50,000 pesos. And kapag gusto natin mag-apply, so click lang natin yung apply, and then we need to provide our mobile phone number, and then send po sila sa atin ng OTP as usual. Right after that, we need to provide our basic information. Then right after that is the work information naman. And then after work information, so nagre-require sila ng other information, guys. So dito sa other information, hindi ko po pinipilaban kasi nga po optional lang naman yan. Lalo na nanghihingi po sila ng Facebook account dito sa other information. Which is gladly is optional lang naman. Then right after that, nanghihingi po sila ng dalawang contact information or character reference. So buti ito dalawa lang. Then right after providing the contact information, so next step is the ID information naman. So ito nga po pala yung mga tinatanggap na IDs ni Mocha. So isa lang po yung pipiliin natin. Then pipicture natin of course yung ating ID details, which is auto-fill up naman po ito, pero may mga details lang na kailangan natin fill up. Then right after that one is the withdrawal method na. So pipili tayo dito kung e-wallets ba or bank accounts. So after that, magkakaroon na po tayo agad ng loan offer. So ang loan offer ko po, so 3,200 po yung previous offer niya sa akin. So hindi ko naman po kasi siya ginagamit last year pa. So sabi ko nga sa inyo, kahit hindi siya ginagamit, upon opening the loan up again, is tingnan niyo naman, no, from 3,200 naging 8,000 pesos. And then meron siyang dalawang terms po dito, or dalawang payment term, which is 5 terms and 7 terms. So sisilipin natin ngayon, guys, yung details of charges and interest niya. And to my surprise, guys, back to every 15 days to pay na naman siya per term. Sa previous video ko, every 7 days. So ngayon, every 15 days na. So lumalabas po, twice naman tayong magbabayad dito kay Mocha nga po. Kasi every term is 15 days. So kapag 7 terms po yung kinuha natin, no, automatically po, yung schedule 7 or yung pang 7 terms is mawi-waive po siya. Kasi nakalagay dito, last term will be waived if you repay the previous terms on time. Malabas po na hanggang 6 terms to pay lang siya once na ma-waive po natin ito. So lumalabas din po na 3 months to pay siya. So ngayon, meron na po siyang interest rates po per term na 720 pesos.
54% for the whole 6 terms, so for the whole 3 months to pay. So monthly po, ang interest rate niya is 18%. Wow. Medyo okay na ba sa inyo yun? Well, ganun din po sa 5 terms. Meron po siya interest rate dito na 840 per term. So lumalabas kasi na 4 terms lang ito or 2 months to pay. Kasi we are supposing na mawiwave nga po natin itong last term. Kaya 2 months to pay na lang siya or 4 terms. So ngayon, as I computed, ito po yung interest rate for 2 months to pay, 42%. So divided by 2 months is equals to 21% per month. So dahil ito ay 2 months to pay lang naman, yung 7 terms natin kanina is 3 months to pay. So medyo mataas talaga kapag maiksi yung kanyang loan terms. Pero sa akin guys, napakataas na nito. Natataasan na ako sa ganitong interest kasi sanay tayo sa 6% below. Pero mas may itataas pa kasi talaga nito na other loan apps talaga na almost 50%. And then yung iba nga, lagpas 50% a month eh. So grabe na talaga yun guys. So maganda lang kasi tumaga itong interest rate kung mababa yung loan mo. Like 1,000 pesos lang hihiramin mo, 2,000. So kahit pa hindi mabigat lalo't pag nangangailangan tayo. For emergency purposes, diba yung kinapos lang tayo. So pwede sana. So eto na nga, dapat ma-inform kayo dito. Dapat aware po kayo dito sa terms po and condition po ni Mocha Mocha. Usually kasi hindi na natin talaga pinapansin at binabasa itong mga terms and condition privacy policy no, kasi napakahabang naman. And then parang parehas lang. But anyways, eto no. Under po ng terms of service po ni Mocha Mocha, number 6.3. So nakalagay po dito, you are fully aware of and accept the requirements of the platform for strict confidentiality of the information and materials is sent. So however, in the event that the information security system and or security and or person authentication purposes are not perfect. Remember, are not perfect information. Ito makinig kayo. Information such as personal income, cost, security, commercial insurance, cost information, and tax amount will legally leak. Yan na, legally leak to a certain extent and the platform shall not be liable for this. So, gugustuhin nyo ba yung malilik yung information na yun? Kasi nga, in the event na yung security system or personal authentication process are not perfect. So, kasalanan pa natin hindi perfect. Nakalagay dito, the platform shall not be liable for this. Hindi daw sila liable. Paano yun kapag nangyari yun, di ba? Pero guys, hindi siya nagtatapos doon sa 6.4. Nakalagay dito na, the company will not be liable for any loss that you may incur as a result of someone else using any of your account, either with or without your knowledge. Hala! Grabe! O, diba? Bangga siya. Oh, wait, tatapusin ko muna. You could be held liable for losses incurred by the company due to a third party using your account. So, hindi ko maintindihan. Parang kasalanan natin kung sakaling ma-hack yung account natin, magamit yung information natin sa iba. Hindi ako makapaniwala, guys. May magandang terms of service po pala si Mocha Mocha. Ito na nga po yung sinasabi. Dahil itong loan app na nga po na ito, na-revoke na po ito sa SEC. If magkakaroon ng hacking issues dito, magkakaroon talaga tayo ng problema sa account dito, medyo mahihirapan tayong ipaglaban to. Kasi nga po, no, may advisor na nga po si SEC regarding sa revocation nga po nitong loan app po na ito. So, wala tayong laban doon. So, what does it mean? So, alam ko napakadami na rin talagang nakapangutang dito kay Mocha Mocha. So, sabi ko naman sa inyo guys, pag-isipan yung mabuti bago kayo mangutang dito kay Mocha Mocha. So, tulad nga po sa dinideclare po nila sa terms of service nila, which is, no, ina-agree natin yan, right? Diba nag-a-agree tayo dyan para makapag-proceed tayo sa application or para makapag-proceed tayo sa disbursement na. Ibig sabihin, pumapayag tayo in case. So, correct me if I'm wrong ha, pero napakalinaw po ng terms of service eh. Ang linaw-linaw niya. So, risky po talaga makipagsapalaran po sa mga ganitong loan app po na hindi pa talaga siya nakabalik sa list of recorded online lending platforms po sa SEC. Hanggat wala pa po si Mocha Mocha doon, hindi ko talaga siya mapagkakatiwala. Personally, sinasabi ko nga sa inyo, pinapaalalahanan ko kaya hindi porket maganda yung mga promotion and offers po ng loan app na ito is okay na siya. Kasi hindi nyo nga alam in the long run kung ano ba talaga ang pwede pang mangyari dito sa account natin. Lalo pa nakapagsabit po tayo ng ating personal information. So, relate ako dito kasi alam nyo naman at aware din kayo na meron po akong hacking issues regarding BillEase. So, good thing na lang dahil si BillEase is a legit loan app po yun and na-resolve niya po yung issue ko. Nakapag-respond po siya ng maayos na then na-settle po namin yung aking account doon. Kaya pag-isipan yung mabuti sa mga may loan offer dito or mga nag-apply dito kasi nakaka-stress po talaga ito in the long run. Lalo na according to my viewers, patuloy pa din daw siyang nanghaharas. So, napakahirap nun. So, anyways, magkakaroon na lang ako ulit ng update regarding Mocha Mocha in case magkaroon po ng pagbabago sa loan app na ito. So, let's see. Kaya po dapat nakasubscribe kayo and click yung bell button para po ng videos kayo update na notified po kayo. And don't forget to like and share and thank you po for watching this video. Bye!